Mga kwento ni Felmo. Nung nasa bahay na ako, para bang ako na lang ang usap-usapan nun. Nagmilagro umano at gumaling ako mula sa malalang sakit. Ito namang si Berto basa ang bibig. Siguro hindi na naatin ito ang pagkabagabag ng mga magulang namin. Habang kinakausap ito ng Tatay Buno, sinabi ba naman na pinagaling daw ako nung diliingon na to. Yung lagi ko daw na binabanggit dati. Akala ko maniniwala ang tatay. Pero umiling lamang ito at sinabing kalokohan ko lang daw yon. Naniniwala si tatay na may nakatira nga doon na engkanto. Pero hanggang sabi-sabi lang naman daw kasi nga naging tambayan niyo ng mga estudyante dati. Ginawang panakot na ito lalo na daw kapag tanghali. Doon kasi pumupustit yung mga bata at nakikipagsabong ng gagamba. Natuto na magsugal. Ginigiit naman ni Berto na nakita niya ang nilalang at nagtungo pa daw ito sa ospital. Dito napatawang Tatay Buno. Papanong nakarating daw doon ang kung anong likang isip lang. Sabihin mo kasi yung totoo, Jojo. Di ba nga pinagaling ka nun? Aba malay ko sa'yo, kuya. Baka sa pagpupuyat mo lang yun o hindi naman kaya may trauma ka na sa pigsa mo. Alam niyo pagkatapos nun, sinuntok lang naman ako ni Berto habang naguhugas ako ng pinggan. Pinahiya ako daw siya. Sobrang sakit talaga nun, halos hindi ako makahinga. Sinabi ko sa kanya na hindi naman siya mapagkakatiwalaan. Nagbili na nga ako na huwag ipagsabi sa iba pero pinandilatan niya ako ng mata. Susuntukin pa sana ako ulit pero sige, isusumbong kita sa kaibigan ko. Tingnan natin kung hindi ka iiyak sa takot. Maraming araw ang nakalipas. Hanggang sa nagbakasyon na noon. Paparating na yung Pasko at syempre dahil sa relihiyoso ang pamilya namin walang palya ang mga ito sa simbang gabi. Nagtataka ako noon kung bakit hindi nagpapakita ang nilalang. Mula ito noong magsimba ako sa madaling araw. Hatid sundo naman kasi nga may tricycle naman. Hanggang sa naisipan kong puntahan ang lugar, kung hindi ako nagkakamali. Hapon yun at petsa ng ika-22 ng Disyembre. Hindi ako nagpaalam. Sobrang abala kasi ng mga magulang ko. Lahat ng mga kapatid ko ay nasa bahay. Tumakbo lang ako sa likod nun. Muli na naman akong dumaan doon sa dati kong dinadaanan. Wala man lang sumalubong sa akin. Kapag nagtutungo kasi ako sa lugar ay binabagat na ako ng nilalang. Malayo pa lang ay nagtatatalon na ito sa tuwa. Pero nakarating na lamang ako doon sa may babaan banda na kung saan ang itaas ng burol yun ang batong nakausli. Pero wala pa rin siya. Medyo nabahala ako noon gawa ng nag-aalala ako sa kanya. Magkakaiba ang mundo na pinanggalingan namin pero para ko na siyang kapatid. Hindi kompleto ang araw ko kapag hindi ito nagpapakita. Yun kasi yung nagpapatawa sa akin palagi. Pagkaakyat ko sa may itaas banda, may nakita akong itinatayong pundasyon. Para bang titirikan ng bahay ang lugar na yon. Nasa malapit talaga ito doon sa may nakausling bato. Mabilis na pumasok sa isip ko na baka ito ang dahilan kung bakit hindi nagpakita si Kadloma. Napapansin ko naman na may mga kahoy na ron. Yung tipong may nakatambak na kahoy. Pero yung pundasyon hindi pa. Sa mga sandaling yun ko palang napansin na para bang kahapon pa ito nasimulan. May 4 na tao doon. Mababa pa naman ang pundasyon. Sumimpli ako ng lapit. Umupo ako sa nakausling bato. Tinatawag ko siya ng pasimple. Pero wala at hindi pa rin ito nagpapakita. Kinakawayan ako ng mga karpentero at tinatanong kung ano ang ginagawa ko doon. Hindi ko naman sila kinikibuan. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lang lalaglag yung isa sa mga karpentero. Sa may ginawang patungan nito. Mababa lang naman ito pero kitang-kita ko po na parang may humila sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, si Kadlom yun. Nagagalit ito. Pinagtulungang alalayan yung nahulog na yon.
Hindi kasi kaagad ito nakatayo. Napakasama ng pagbagsak niya. Ang sabi niya para umano may humila sa kanyang salawal. Tapos ay diretsyo na siya ng bagsak noon. Pinagtawanan ito ng mga kasama. Ako noon hindi ako nagpapahalata. Sinisipat ko lang kung nasaan na banda itong nilalang na ito. Hanggang sa itong ginawang pundasyon. Sa maniwala man kayo at sa hindi. Natumba. Bagong buhos pa lamang ito ng semento. Natumba talaga na kung titingnan para namang napaka-imposible. Nakita ko na si Kadlom pero ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Dahil bukod sa kanya, may nakita pa akong isa. At hindi ito niya kawangis. Hindi sinlaki, pero dambuhala. Maitim ito na para bang gorilya. Mabilis yung naglaho. Saglit na saglit lang talaga pero malinaw sa mga mata ko nang makita ko yon. Nagkasigawan ng mga tao. At ang sabi ay may nakatira umanong dili ingon nato sa lugar. Umalis sa mga ito. Samantalang ako noon ay nanatili lamang at mga ilang sandali ay may dumating na pastor. Sabi ng tubig na parang holy water. Pero biglang lumitaw ang nilalang na kaibigan ko. Nasa tapat lang siya. Nababasa ng tubig. Hindi siya nakikita ng mga tao at galit na galit ito na para bang mangangagat na. Sabi ko sa sarili ko, yari sila ngayon. Akala ko itong bendisyon ay nakakapagtaboy ng nilalang. Hindi ako sigurado kasi nga pastor lang naman yun pero sinasambit nito ang katagan ng Panginoon. Pero ganun pa rin. Naroroon pa rin si Kadlom at hindi ito naaapektuhan. Pagkatapos ng Pasko, paparating na noon ang bagong taon. Ipinagpatuloy ang pagtayo ng bahay. Ako ay patuloy na pasimple-simple lang. Dito, 3 na lamang ang dumalong karpintero at naririnig ko noon sa kanila na nagkasakit daw ang isa. Namaga umano ang uso tapos may mga maga din sa paa. Baka umano nabati na ito ng elemento na naroroon sa lugar na yon. Kasalukuyan daw itong ginagamot ng albularyo. Ako noon hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isipan ko kasi nga bigla na lang akong lumapit at "Huwag niyo nang tayuan ng bahay dito banda. Malawak naman po yung lupain. Pwedeng masa malayo. Lagot kayo. Galit na galit siya. Isa-isa kayong magkakasakit. Ang masaklap kapag hindi pinagaling." Oy! Anong pinagsasasabi mo ha? Bakit may alam ka ba sa nakatira dito? Nakita mo na ba siya? Tanong noong panot na karpentero. Sabi ko oo. Nagalit ito at parang gusto silang parusahan. Lahat sila. Sinabi kong nagpakita na sa akin ng nilalang. Yun ding mga sandaling binibindisyonan ng lugar. Pagkaalis ng pastor ay bigla na lang kasi itong tumakbo palapit sa akin at nagsenyas ng kamay at pinapaalis niya ang mga tao. Ako ang inutusan. Nanilisik ang mga mata ng mga ito kako. Para bang pati sa akin galit yon. Nagkabulungan ng mga karpentero. Tapos ay pinaalis ako nun. Hindi naman ako nagsalita. Umalis nga ako pero noong nasa kalsada na ako ay bigla na lang nagkatakbuhan ng mga tao. Nagkakasigawan sila dahil may malaking nilalang umano na nakaupo sa gitna ng itinatayong bahay. Wala na talagang napala ang mga trabahante doon. Pagkatapos ng bagong taon, ito na yung mga sandaling giniba na talaga yung bahay. Inusog ito ng mas malayo-layo ng konti at doon matagumpay na naitayo ito. Kung hindi nila ginawa yun ay mamamatay daw ang nagkasakit ayon sa albularyo. Hindi daw natataboy ang nilalang. Malakas umano ang kapit nito sa lugar. Narinig ko lang ang usap-usapang ito doon sa mga nakatambay malapit sa lugar. Mga chismosa. Nakala mo hindi dati magkaaway. Kapag may chismis sa ibang tao, nakikipagsundo ang mga ito. Itong albularyo na sumubok na itaboy at pagalingin yung isang karpintero. Bigla na lang dumalaw sa bahay. Ang humarap pa dito ay si Tatay Buno. Nagkausap pa sila. Tinawag ako ng tatay na sinabing may sadya sa akin ito.
Sabi pa ng tatay, may kaibigan daw akong elemento na siyang naging problema ng albularyong yon. Sa may kiliran kami ng bahay nag-usap. Sa taniman ito ng mga gulay. Sabi ng albularyong si Pedro, hindi niya totoong pangalan, sa papanong paraan ko daw nakilala at nakita ang nilalang. Bukod pa dyan, bakit daw naging kaibigan ko ito? Hindi kaagad ako nagsalita nun. Nagkatitigan kami ng tatay. Sa mga puntong ito'y nakasimangot ang aking ama, na para bang may pasan na malaking problema. Sabi ko'y wala naman akong kaibigang nilalang o dili ingon nato. Na tinakot ko lamang yung mga tao doon kasi nga napansin kong nagkakagulo sila. Doon din kasi ako tumatambay kapag tanghali. Lalo na kapag wala si Berto nun. Kapag nakikipagsabayan nito ng kain sa kanya mga kaklase. Na ako lamang doon ang nagpupupunta at natutulog pa sa ilalim ng mangga. Pero, hindi ko makita sa mga mata mo na nagsasabi ka ng totoo, Toto. May namamagitan talaga sa inyo at ang nilalang doon. Budo, malakas ang kapit sa lugar ng nilalang, lalo na dito sa anak mo. May pagkakaila ba yan na may milagro ngang nangyari sa kanya, di ba? Tapos, nung nawala ito, naroro lang daw sa likod ng bahay niyo. Hindi na bago sa akin ang ganito. Madalas nagiging kalaro ng mga elemento na aguno ay mga bata. Gustong gusto nila yung mga bata. Minsan pa nga'y may binibigay ang mga ito Napakunot ang mukha ko noon. May katanyagan pala ang nilalang na yon na tinawag kong kadlum-kadlum. Aguno daw. Nagtanong ako kay Mang Berto sa kung ano ba ang itsura nito kasi nga inaalam ko noon kung tutugma ba batay sa nalalaman niya. Ayon dito ay para umanong galising bata. Pilyo pero mabait at mapagbigay umano. Maliban na lamang kapag ginalaw ang teritoryo at ang klase ng nilalang daw na ito. Kaya hindi tinatabla ng mga anumang pangontra. Mabubuti sila. Hindi daw ito kampo ng dilim. Parang alaga pa nga daw ito ng mga sugo at diwata. Kumpirmado. Tama si Mang Pedro. Masasabi kong albularyo nga talaga ito na may abilidad. Ito namang si tatay ay parang naguguluhan. Hanggang sa ayon, inamin ko na lang talagang lahat. Naayon na nga't ito ang nagpagaling sa akin. At ako lang ang nakakakita dito. Inihatid ako nito sa bahay nung hinimatay ako doon sa may bandang Pangas, na kung saan ang kabilang parte ay Santa Laguna na. Mahaba ang naging pag-uusap namin noon. Itong albularyo ay marami ding sinabi sa akin. Kung ano man daw ang nilalang ay hayaan lang ito at sakyan. Malay ko daw ay may ibigay pa ito. Kadalasan pa naman sa mga nilalang na yon ay may binibigay talaga. May kilala siyang taga-Canlaon na yumaman. Itong si tatay naniwala na rin nun Hindi niya sinabi sa mga kapatid ko maging sa nanay ang patungkol sa akin kasi nga baka ipagsabi pa umano sa iba. At baka ibang isipin ng mga tao. Wala lang naman sa akin yun. Parang natural lang. Hanggang sa dumating ang punto na bigla na lang dumalaw itong aguno o si Kadlom. Papatulog na ako nun. Mga nasa pasado 8:00 na. Sila nanay at tatay ay wala sa bahay kasama si Berto at ang bunso. May dinaluhang lamay. Hindi naman ako natatakot. Paano ako matatakot? Nasanay na nga ako. May ngumaungaw nun. Mabilis akong dumungaw sa siwang ng kawayan. Ayun na naman. Ito na naman ang bumungad sa akin. Namiss ko din yung pagdalaw niya. Nakangisi na para bang gusto pang pumasok ng bahay. Nagsisenyas kasi yun Ayun, pinagbuksan ko siya ng pinto pero nagmistula akong anga-anga. Pagkabukas ko nawala siya sa labas. Naroroon na sa gilid ng higaan. Nagtatatalo nito at kumakandirit pa na yung tipong aakalain mong mahuhulog kasi nga nasa pinakagilid siya nakatapak. Hindi siya tumatapak doon sa banig. Madumi kasi ang paa niya. May hiya din pala yung mga ganong klaseng nilalang, no? Naalala ko na pwede palang gawin ito ang kung ano. Bakit ko pa pinagbuksan ng pintuan kako? Pagkaupo ko sa tabi,
Umupo din siya na parang batang paslit. Tapos ay may nilagay sa kiliran ko. Puting bagay ito na pabilog. Hindi perpektong bilog. May patulis na para bang ivory. Ganun na ganon. Tinanong ko siya kung para saan yon at batay sa naiintindihan ko sa kanya. Para daw sa akin. Itago ko daw. Ayon sa pagpapatuloy ng pagsenyas nito. Pampaswerte umano at pampalakas ng katawan. Nanggigigil kasi ang mukha niya na para bang matatae. Yung tipong pinapakita niya yung kakisigan. Kaya ganun yung pagkakaintindi ko dun sa binigay niya. Siyempre natuwa ko. Tama si Mang Pedro. May ibibigay nga. Nakipaglaro pa ito sa akin at noong napansing paparating na yung mga magulang ko, bigla na lang itong kumaway at sumirit ng takbo at tumagos sa may dingding. Hindi ko pinaalam kay tatay na may ibinigay sa akin yung aguno. Kinabukasan ay nagtungo ako sa bahay ni Mang Pedro. Sa bandang babaan lang naman ito banda. Pero malayo. Malapit na sa eskwelahan ng tirahan nila. Nagtatanong ako sa kung ano pa amang ugali ng aguno. Tapos sinabi kong pinangalanan ko ito ng pangalan ng tanim na kadlum-kadlum. Napatawa ang matanda. Ito umano ang gusto ng ganoong nilalang. Ang may samyo ng mga halamang matatapang. Dahil walang ibang titiras sa lugar na elemento maliban na lamang dito. Dagdag pa ng matanda ay parang hari ang aguno kasi nga sumusunod dito ang mga nilalang kagaya na lang umano ng tikbalang at kapre. Malalaking nilalang ang mga ito. Doon ko naalala ang nakita kong malaking nilalang nung itinatayo pa yung bahay. Sabi ko, may nakita akong parang gorilya. Malaking tao na para bang butsokoy o matabang maskulado. Abay, kapre yun. Pinaglaruan lang noon ang ganoong nilalang. Yung mga tikbalang, inuutulang yun ang aguno. Kung sa bagay, may kakaibang katangian nga naman ang nilalang na kaibigan mo. Sadali, may napapansin ako eh. May ibinigay sa'yo ano? Tama ba? May ibinigay sa'yo? Opo. Ito nga yung sadya ko eh. Ipapasuri ko sana kasi nga base sa pagkakaintindi ko kagabi. Pampaswerte daw tapos pampalakas ng katawan. Ito po, teka, ang kati naman kasi nito. Nangangati po ako dito eh. Ito oh. Kinuha ko sa bulsa ang bagay na yon. Ipinakita sa kanya. Makati talaga yon. Madampi lang sa balat ko'y kumakante pero hindi naman yung tipong malala. Matapos itong makita ng albularyo ay tinitigan niya ako. Kinapaka pa ang katawan ko. Nanginginig siya na para bang natatakot. Yun lang ang napansin ko sa kanya habang may ginagawa sa akin nun. Tsaka hindi niya hinahawakan ng bagay na nasa palad ko. Itago mo talaga to ha. Kapag nawala yan sa kamay mo at napunta sa masamang tao, paniguradong mamumroblema kami mga albularyo. Alam mo ba kung ano yan? Luha yan ng diwata. Sabi ko na nga ba'y alaga ito ng diwata. Hiyas ng diwata yan at malamang galing din yan sa diwata at ipinabibigay sa'yo. Hindi ko maintindihan masyado itong albularyo. Lubang malayo na kasi sa inaasahan ko yung lahat eh. Akala ko'y karaniwang pampaswerte lang. Etong bagay na ito sinlaki lang ng dulo ng daliri ko. Gaya ng sinabi ko, hindi perpektong bilog. May patulis na konti pero parang kapanipaniwala naman itong si Mang Pedro. Kasi kung tititigan talaga, parang luha ito. Nagpatuloy naman sa pagsasalaysay yon. Pareha lang daw ang mutya ng langgam sa hawak ko gawa ng ang mutya daw ng langgam. Luha din daw ito ng diwata. Ito yung uri ng langgam na tumitira sa puno at nababahay sa mga dahon. Hantik kumbaga. At bihira lang umano ang ganito. Bukod pa dyan ay hindi lang ito pampaswerte. Pwede ko daw gamitin ito sa kahit anong sakit na may kinalaman ang mga kakaibang bagay. Madali ko lang mapapagaling. Ultimong yung mga karaniwang sakit kagaya ng lagnat. Pero yung sanhi na umano ng katandaan, hindi na pwede. Nagtanong naman ako sa kanya sa kung anong gagawin ko dito. Sabi niya sa akin kung pwede ibabaon daw sa katawan para hindi mawalay.
Pero tumanggi ako. Kako, Makati nga, paano pa kaya kung ibabaon? Ang sabi niya naman ay masasanay lang daw ako kalaunan. Natural nakakati daw ito lalo na kapag may hindi maganda sa paligid. Hindi daw talaga Makati ito kung hindi umiinit daw yon. Magpaganon pa man, hindi pa rin ako pumayag. Lalo na noong malaman kong susugatan ako tapos ibabaon. Hindi pa nga ako natutuli nun eh. Takot kasi ako sa sugat. Sa ngayon tuli na ako baka isipin nyo hindi pa. Ito na yung yugto na pinutol ko. Na may ibinigay talaga sa akin ng nilalang. At ito na din ang mga sandaling nagbago talaga ang lahat sa akin. Ultimong yung pananaw ko ay nagbago din. Na puro na lamang ako kababalagan. Pamahiin. Mga kakaibang bagay at hiwaga. Araw-araw akong dinadalaw noon ni Mang Pedro. Paulit-ulit na sinasabi nito sa akin na ibaon ko daw sa katawan to. Hindi na nga naitago pa yun sa tatay ko kasi nga sinabi ng albularyo na may natanggap na ako mula sa Aguno at ang bagay pa na ito ay maraming benepisyo. Ayun, kahit hindi ko gustong ibaon sa katawan ano pa bang magagawa ko? Pinagtulungan ba naman ako nila tatay at Mang Pedro? Inipit talaga ako noon sa may kusina at hindi makagalaw. Sigaw ako ng sigaw. Mabuti na lang at wala si nanay. Mabilis lang yun. Sa may balakang ko banda nilagay. Sa may umbok ng puwet ko. Tinusok lang ng maliit na kutsilyo tapos ibinaon na yun ng pagkadiin-diin. Malalim din yung sugat. Damang-dama ko ang daliri ni Mang Pedro na kinakalikot ang sugat. Napaihi pa nga ako nun Basta para akong nagtampong bata pagkatapos. Sabi naman ng tatay ay wag na daw akong iiyak. Tapos na daw. Painumin na lamang daw ako noon ng amoxicillin para hindi mamaga. Kinakapa-kapa ako ang ibabaw ng pitan ko. Napakasakit, Sir Seth. Dala-dala ko na ito palagi. Doon lang ako tinantanan nitong si Mang Pedro. Ayos na daw dahil ligtas na ang gamit. Walang hiyang yan. Hindi man lang ako kinamusta Ang gamit pang ligtas at hindi ako. Pero dito na unti-unting may napapansin ako sa katawan ko. Hindi ako madaling mapagod. Mabilis akong nakakatulog at kapag gumising naman, sobrang kondisyon ng katawan ko kahit alam ko namang puyat ako. Buwan ng Abril pagkatapos ng mahal na araw. Dumalaw na naman itong si Mang Pedro. Nakiusap ito sa Tatay Buno. Dadalhin daw ako sa bukid ng Nalundan. May ginagamot umano itong si Mang Pedro na isang bata doon na hindi niya matukoy-tukoy kung anong sakit. Hindi naman daw nadala sa ospital. Bunsod ng kawalan ng salapi. Pero alam ni Mang Pedro umano na ibang klaseng sakit yon. Hindi ito yung tipong normal na dumadapo sa isang tao. Ganon yung pagdududa niya. Ang problema nga lang hindi niya talaga napapagaling. Para na nga umanong mamamatay yung bata Sing edad ko lang ito ayon kay Mang Pedro. Bakit naman si Jojo, Mang Pedro? Wala namang alam yan sa gamutan. Kain siguro tapos kapag nalingat, lakwatsa ka agad. Yun lang ang alam gawin yan. Hindi ko din alam sa kung ano ba ang maitutulong niya sa akin, Buno. Pero kapag nagpunta yan doon na kasama ko, pwedeng matukoy ko kung anong uri talaga ng sakit. Kung nabati lang ba o hindi naman kayo kinukulam. Kasi nga kapag negatibo, magbibigay hudyat yung gamit ng anak mo Basta magtatanong na lang ako doon kung anong mararamdaman ni Jojo sa oras na makarating na kami. Napapayag ang tatay. Pero ayon dito ay kailangan wag daw magpagabi. Dahil baka magalit umano yung nanay ko. Mabuti at umalis daw yun at magdadahilan na lamang siya na nasa bahay ako ng mga kaibigan ko. Umalis kami, sakay ng habal, mga halos 1 oras at kalahati bago pa makarating. Malayo talagang lugar na ito. Sa mga panahon yun pa nga'y walang kakurye-kuryente ang lugar. Maliban na lamang sa may kaya doon na generator ang gamit. Magkakalayo ang bahay pero may parte na magkakadikit. Tapos may mga tindahan dito at mga tambay na animoy kakatay ng tao. Kasi nga lahat ng yun may tangkil na mahabang itak. May nakabahag pa nga, Sir Seth
Tapos namumula yung labi na parang napaso. Dulot ito ng inunguyang tila dunganga. Akala ko'y doon lang sa may malapit sa kalsada. Naglakad pa kami ng mga 20 minutos. Malapit na ito sa lawa. May mga tao din doon na kung makatitig ay ibang-iba. Itong bahay ay malaki pero gawa lang sa kahoy. Tapos yung bubungan, kulob hayang nakawayan. Kung partikular kayo sa bubong na ganito, nakataob at nakatihaya ang mga kawayan na magkakaugnay o magkakapatong-patong. Wala talagang tulo kapag maulan. Kwadrado na may biranda. Basta maganda yung pagkakagawa. Yun lang atang pinakamatinong tirahan doon. Karamihan kasi sa mga nakita ko parang mga bahay ng katutubo. Nakita ko na yung bata. Babae ito at ubod na yun ng payat. Kamot ako ng kamot sa may puwetan ko banda. Ang kate ng pinagbaunan ng binigay sa akin nung nilalang. Tapos hindi ako napapakali. Malilim naman doon buhat ng may mga matatayog na mga puno. Tapos may mga manggapat niyog. Pero ang init. Maalinsangan. Nagtanong ako kay Mang Pedro kung naiinitan ba siya. Dito ay nakita ko ang pagkunot ng mukha niya at sabi niya sa akin, wala naman daw. Mainit po tapos ang katina nitong sinasabi mong mutya. Ano po bang nangyayari dito? Ay, sabi ko na nga ba'y makakatulong kang kabuti ka. Dito ka lang sa may beranda ha, ako na yung papasok. Hindi naman ako nagsalita. Umupo lamang ako doon sa kawayang upuan tapos nakatingin doon sa may bata na nakahiga sa papag. Nakaangat kasi itong bahay na ito ng bahagya sa lupa. Ang silong ay may mga manok, mga sisiw at inahin ng naroroon, at may itik din sa may unahan. Ang kasama nitong bata ay babae na parabang nanay niya. Nakaumbok pa ang tiyan na animoy buntis. Parang ganon. Tapos may lalaki namang nakaumang sa may hagdan banda. Kararating lamang nito. Nakabahag lang din ito tapos ang suot na pangitaas ay polo na di botones. Hanggaran ng porma. May nakasabit sa balikat nitong lagay ng tuba. Sugong ang tawag dito. Ang sabi nitong lalaki, ano daw at kamusta na daw ang anak niya. Anak pala nito yung nasa loob at malamang asawa nito yung babaeng medyo malaki ang tiyan. Sabi ko naman kakarating lang namin. Wala pa akong alam kasi nga isinama lang naman ako ng albularyo. Tumango yun, binuhos ng laman ng sugong sa may mga tapayan. Umakyat ito ng bahay at napasimangot talaga ako nun. Hindi naman sa pag-iinarte pero ang sangsang niya, parang amoy kambing. Nag-usap sila doon sa loob at dito'y ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Dahil sinabi ni Mang Pedro na itong batang babae ay inaaswang. Pangalanan nating Angelita ang batang ito. Samantala mga magulang naman, Tero at Ami. Gulat na gulat si Mang Tero. Ang sabi pa ay kaya pala nakakapansin sila gabi-gabi ng kung anong umaaligid sa bahay. Na nakakarinig pa sila ng igik ng malaking baboy. Pero kapag hinahanap naman nila nun, aso ang nakikita nila. Inaaswang ito Yang batang yan ang patunay na inaaswang to. May kakaibang nararamdaman yan dito sa bahay na ito. Mainit, samantalang ang lilim naman. Nahirapan pa ako. Ang tinik ng aswang na parabang taga Mabinay. Ganon kasi ang aswang doon nang minsan na akong napadako doon at may ginagamot. Duda ako. Hindi itong anak niya yung pakay, kundi ang buntis. Ikaw day ang inaaswang talaga dahil nga buntis ka. Pero para maging malaya ang aswang ay pinapahina niya yung mga kasama mo. Baka ito din yung dahilan kung bakit kumakailan nilalagnat ka, di ba Tero? Hindi ka makabangon ayon sa sinabi mo sa akin. Mamaya aabangan natin ang aswang. Magtawag ka ng mga kaanak mo. Pagtutulungan natin yung animal na yon. Pagkatapos magsalita nitong si Mang Pedro ay umalis kaagad si Tero. Ilang mga sandali lang ay sandamakmak na kaanak ng kasama. Parang guguyo yung bahay nun Sinabihan ni Mang Pedro mga ito na mamayang gabi magbabantay sila sa bahay. Pero wag magpapakita.
Magtatago lang. Dapat alerto tapos sa oras na magudyat na daw si Mang Pedro, saka pa lamang susugod ang mga ito. Ang gagawin daw kasi nitong si Mang Pedro ay nasa loob lamang ng bahay at kasama ako noon. Aantayin lamang na makatapak sa lupa ang aswang dahil panigurado umano siya na manggagaling ito sa itaas. Kaskas daw ang aswang. Nasa mga puno ito dadaan at kapag nakatapak na sa lupa, dumugin daw kaagad ng walang ano-ano. Hindi daw ito makakatakas dahil may gagawin si Mang Pedro. Nagkasundo ang lahat. Dagdag pa ni Mang Pedro, itong asawa ni Mang Tero ay dapat walang ibang gagawin kung hindi ang magtulog-tulugan. Kapag napatay daw ang aswang ay gagaling ng kusa ang batang ito. Buong maghapon akong nag-antay, kaming lahat. Nagkakainuman pa yung mga kalalakihan doon na may mahabang itak na dala. Pagpatak ng 6:00 noon, gawa ng yung araw ay lubog na lubog na. Doon na nagkanya-kanya ang mga tao. Ang ilan sa mga ito ay nagsiuwian ng bahay pero ang totoo ay nakabantay ang mga yon. Ang iba naman ay nakasimple doon sa gilid-gilid na para bang nag-uusap. Si Mang Pedro at ako kasama noong si Mang Tero ay nasa beranda. Nag-uusap pero ibang paksa. Tawa ng tawa itong si Mang Pedro. Pero pasimple niyang sinabi na may inilagay na umano siya sa paligid para hindi makalayo ang aswang sa oras na makatapak na ito sa lupa. Tinatanong ko naman yun kung ano pero ang sabi ni Mang Pedro, wag na lang daw kasi nga hindi ko daw maiintindihan yun. Saka na lang kapag nakapagtapos daw ako sa pag-aaral. Tuturuan niya ako. Sadyang mailap lang daw ang aswang sa lugar kung kaya nahirapan siya. Kung wala daw ako malamang mangmang pa rin siya sa kung ano ba talagang totoong nangyari. Ang pagpapahiwatig daw ng pag-alinsangan na ako lang ang nakakaramdam ay hudyat ito ng bagay na nakabaon sa akin. Pinapakilala ng mutya kung anong klaseng negatibong presensyang nasa paligid. At dahil sa maalinsangan ay aswang daw yon. Dagdag pa ng matanda. Maalinsangan naman daw talaga ang aswang. Yan ay kapag nasa anyo na daw ito. Pero kapag nasa anyong tao lang, hindi. Na siya namang ginagamit na taktika nito para hindi ka agad makilatis. Sumabat naman itong si Mang Tero. Umaalinsangan daw minsan. Lalo na yung may igik daw na para bang malaking baboy. Gaya ng sinabi ko ay kapag nasa ganong estado ng aswang na mararamdaman mo ito. May amoy din, di ba? Pero kapag dumalaw lang na nasaan yung tao, wala ka talagang mararamdaman. Iisipin mo lang itong napapadaan lang eh. Sa pagkakatansya daw ni Mang Pedro ay malayo na daw ang 9:00. Dahil kalimitan sa mga tao sa bukid ay maagang natutulog. Kaya maaga ding nagtatrabaho ang mga aswang. Maya-maya lamang umano. Dadating na yon. Sabi ko naman, kung nasa itaas ito ng puno dadaan, ibig sabihin, nasaan yung aswang na? Dapat mararamdaman na yon. Pero wika ni Mang Pedro ay natural lang sa aswang ang kakaibang abilidad kahit nasaan yung tao pa. Mabilis nito at may taglay na lakas na hindi makikita sa normal na tao. Pero mas malakas ito sa anyong aswang. Mula ng ilang minuto lang mula ng pag-uusap na yon, nangangati na naman ako. Kinalabit ko si Mang Berto. Kako ay mas lumala ang pangangati. Kanina naiinda ko pa pero ngayon parang hindi na. At unti-unti na ring uminit ang pakiramdam ko nun. Tumango si Mang Pedro. Bumaba ito ng bahay at sinundan ko ng tingin. Hanggang sa nakita ko yung mga nakapuslit na tao doon sa unahan. Nakasenyas ang kamay nito sa itaas ng puno. Ito namang si Mang Pedro ay nakita yon. Nagsenyas din ito na huwag magpapahalata. Kinakabahan na ako noon. Nasa itaas na umano ang aswang. Hindi naman ako makababa kasi nga natatakot ako. Kalahating oras ang nakalipas. Pasado 7:00. Bumalik si Mang Pedro sa itaas ng bahay at sinabing mas maaga pa pala ang pagbisita ng nilalang. Nasa tapat na daw ito ng bubungan.
sa may mismong tabi ng bahay na yon. Meron kasing matayog na puno ng niyog. Nakikita ko ito sa kaliwang bahagi ng bahay. Tinanaw ko ang itaas. May anino doon. Hindi naman detalyado pero malaking tulong ang magandang kalangitan. Kahit madilim ay may maaaninag pa rin nun. Bukod pa dyan, meron ding Petromax sa may harapan ng bahay na yon. Pinapahiga ako sa may biranda. Ito namang si Mang Tero ay hindi na napapakali. Parang gusto nang bunutin ito ang tangkil na itak. Pero pinapakalma ni Mang Pedro. Pinapasok sa loob at pinatabi sa asawa sa pagkakahiga. Itong si Mang Pedro ay nasa may gilid ng batang may sakit. May bintana sa kaliwang bahagi niya na nakatapat naman sa may puno ng niyog. Nakikita ko rin ito sa may biranda banda pero hanggang sa puno na lang kasi nga pumapabor ang ulo ko noon sa may hagdan. Hanggang sa may nakita kong gumagapang pababa. Parang gagamba na sobrang laki. Nagkapulasan ng mga sisiw noon sa may silong at putak ng putak ang inahin. Yung tipong parang nadistorbo ang mga yon. Dito na sumigaw si Mang Pedro ng hasmag! Itong hasmag ay sugod na ito sa Tagalog. Bumangon ako at kitang-kita ko ang mga tao na nagmistula ng mga katutubo na nagtatakbuhan patungo sa gilid ng bahay. Bumaba ako doon. Gumagapang ang aswang at nang tamaan ito ng liwanag mula sa Petromax, nasa anyong tao lang pero nakahubot-tubad. Anyong tao lang talaga at kita ko pa yung ano niya. Wala siyang maipagayayabang, Sir Seth. Ginulpi yun eh. Pinagtatataga ng itak at narinig ko pa yung pagmamakaawa. Napakabilis ng pangyayari. Namalayan ko na lamang na hindi na ito gumagalaw. Lumapit ako doon. Tao. Hindi pangit yung mukha at hindi din mabalahibo. Marahil ay wala pa ito sa anyong aswang. Tama si Mang Pedro. Dahil ilang mga sandali lang ay sinabi nito na kahit anong pagpapanggap para hindi matugis ay matutugis pa rin. Kahit nasa anyong aswang pa ito, wala din itong ibang kahihinatnan kung hindi kamatayan. Kilala niyo ba ito? Baka may nakakakilala dito at kapag meron malamang ang buong pamilya nito ay aswang din. Patayin niyo na rin. Pero ayon sa mga tao ay hindi naman daw nila kilala. Nagkatanungan ng isa't isa noon pero pagkibit balikat lamang ang reaksyon. Dinala nila sa unahan ng aswang. Sinunog. Nakakaawa man tingnan pero perwisyo ito. Sinabing bukas na daw kami umuwi ayon kay Mang Tero. Pero tumanggi ang matanda kasi nga pagagalitan ako nun. Dapat makauwi ako. Nakiusap itong si Mang Tero doon sa kaibigang may motor na ihatid kami. Pumayag naman ito kasi nga naroroon din naman yun na tumulong sa pagpatay sa aswang. Naihatid ako nun. Tulog na sila maliban na lang kay tatay na sobrang balisa. Hindi daw siya napapakali. Kanina pa daw ako noon hinahanap ng nanay ko tapos sabi lang ng tatay na nagtungo ako sa dumolog. Mabuti at kinabukasan parang wala lang nangyari. Pero mula noon, itong si Mang Pedro ay dinadala na ako nito kada may pinupuntahan siyang malayo. Nalaman na rin nila nanay at mga kapatid ko ang patungkol sa akin. Si Mang Pedro nang nagpaliwanag sa kanila para wala na rin problema. Naging maayos yun kasi nga kinubli ng mga ito. Pero hindi ko alam kung nakakubli nga ba talaga kasi noong tumagal, pinagtitinginan at pinag-uusapan na ako sa amin. Hinahayaan ko lang. Hanggang sa naglaon ay hindi na ako sumama pa. Sabi ko kay Mang Pedro, sasama na lamang ako kapag yun talagang mahirap maresolba. Kasi nga kahit lagnat lang naman sinasama pa ako Tapos wala naman akong gagawin at mababagot lang. Sa ngayon ay nasa Bacolod na ako, Sir Seth. May asawa. At syempre, nanggagamot. Alam niyo ba na itong nilalang na kaibigan ko, sumunod. Tuwang-tuwa ako na makita ko ito sa tugkaran ng bahay namin sa Bacolod. Nagtatalon naman si Kadlom. Tapos pinagtatawanan ako noon ng mga binan ko. Ano daw ang nangyari sa akin?
Kaya ayun, naalala ko bigla na ako lang pala ang makakakita dito. Nasa may bulwagan lang siya tumira. Bato din ang tirahan nito at napapalibutan yun ng mga tanim na agonoy. Pero nilagyan ko ng kadlum-kadlum. Kada umaga ay nakikita ko itong nakabungis-ngis. Lalo na kapag gumingiti ako. Napapailing na lang ako nun. Naging gabay ko na kasi ito. Tapos yung lugar na tinirahan namin, pabor pa sa kanya. Gawa ng walang mga elemento roon dahil tinaboy ko. Siya lang ang namumukod tanging lamang lupa doon. Alam na ito ng mga anak ko pero wala at hindi nagpapakita sa kanila. Sa akin lang. Hindi naman ako nagpakatanyag bilang albularyo. Iniiwasan ko din kasi magkaroon ng kaaway o kaalitang katulad ko. Pinayuhan ako ni Mang Pedro na wag ipagmayabang ang katangian ko gawa ng dadagsain ako ng subok at pwede pang madamay ang pamilya ko. At lahat ng ito ay dahil lang sa nilalang na pinangalanan kong Kadlum-Kadlum.